Kulay at kwento. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang tahimik at payapang baryo, ay may mag-inang naninirahan sa isang maliit at simpleng kubo. Ang ina ay si Aling Maria, isang mabait, masipag at mapagmahal na babae. Kilala siya sa kanilang baryo dahil sa kanyang kasipagan at magalang na pakikitungo sa kapwa. Araw-araw, buong puso niyang ginagawa ang lahat ng gawain sa bahay upang mapabuti ang kanilang buhay at maalagaan ang kanyang kaisa-isang anak. Samantala, ang kanyang anak na si Pinang ay isang magandang dalagita na hinahangaan ng marami. Siya ay magiliw at masayahin, puno ng sigla at buhay. Ngunit sa kabila nito, si Pinang ay kilala rin sa pagiging tamad at mahilig magreklamo sa tuwing siya ay inuutusan ng kanyang ina. Maaga pa lamang, 4:00 ng umaga, at hindi pa sumisikat ang araw, ay gising na si Aling Maria. Tahimik niyang tinatahak ang daan patungo sa kanilang maliit na taniman upang magtrabaho, umaasang kumita ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho, umuwi siya sa kanilang munting kubo, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang gawain. Siya pa rin ang naglalaba, nagluluto, at naglilinis ng kanilang tahanan, lahat, ginagawa niya ng walang reklamo, alang-alang sa kanyang anak. Samantala, si Pinang tanghali na ay mahimbing pa ring nakahiga. Paikot-ikot lamang siya sa kanyang higaan, walang pakialam sa paligid, at ni minsan ay hindi naisip na tulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Hindi man lang niya inisip na maghanda ng pagkain o ayusin ang bahay, upang sa pag-uwi ng kanyang ina ay makapagpahinga man lang ito kahit sandali. Isang araw, habang nakikipagkwentuhan si Pinang sa kanyang mga kaibigan, buong pagmamalaki niyang ipinapakita ang kanyang mahaba at magandang buhok. "Tingnan niyo ang buhok ko," sabi niya habang hinahaplos ito. "Napakahaba, napakaitim, at napakakinis." Manghang-mangha ang kanyang mga kaibigan habang pinagmamasdan ang kintab at haba ng kanyang buhok. Ngunit, narinig ni Pinang ang tinig ng kanyang ina mula sa kanilang bahay. "Pinang, anak, halika ka sandali," tawag ni Aling Maria. "Pwede bang ikaw muna ang magsaing? Hindi pa ako tapos sa paglalaba ng ating mga damit." Sumagot si Pinang, bahagyang nainis. "Nay, pwede bang mamaya na? Nagkukwentuhan pa kami ng mga kaibigan ko di." Hindi na sumagot si Aling Maria. Tahimik na lamang niyang ipinagpatuloy ang paglalaba, kahit damanan niya ang pagod at lungkot. Sa kanyang puso, alam niyang kahit anong pakiusap niya ay hindi rin siya pakikinggan ni Pinang. Araw-araw, ganito ang nangyayari sa kanilang baryo. Tuwing inuutusan si Pinang ng kanyang ina, palagi siyang nakasimangot, nagdadabog at umiiwas sa mga gawaing bahay. Sa halip na tumulong, mas pinipili niyang magliwaliw at makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Nakakainis talaga si ina at reklamo ni Pinang. Wala na siyang ibang ginawa kundi utusan ako. Nakakatamad kaya ang mga gawaing bahay. Nagpatuloy pa siya, puno ng pagmamaktol. Kaya naman niya yon gawin mag-isa di. Mas masaya pang ang makipagkwentuhan at makipaglaro kasama ang aking mga kaibigan dito sa baryo. Sa kanyang mga salita, unti-unting nahahayag ang kanyang pagiging tamad at kawalan ng malasakit sa kanyang ina. Pagka-uwi ni Pinang mula sa kanyang paglalakwatsa, agad niyang hinanap ang kanyang ina. Tinuho niya ang kanilang munting taniman, ngunit wala roon si Aling Maria. Pumasok siya sa kusina ngunit wala rin. "Ina! Ina, nasaan po kayo?" tawag niya. "Nagugutom na po ako li." Maya-maya, napansin niya ang kanyang ina na nakahiga sa kanilang kama. Nilapitan niya ito, at laking gulat niya nang maramdaman ang init ng katawan nito. "Ina, ang taas ng lagnat ninyo," sabi ni Pinang. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Aling Maria. "Anak, pakikuha naman ako ng kumot at tubig," mahina niyang pakiusap. Sumunod si Pinang, ngunit nakasimangot. Saan kaya dito ang makapal na kumot?" bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang aparador at naghanap ngunit hindi niya agad makita. "Nay!
Nasaan dito ang kumot? Hindi ko makita, sigaw niya. Pumunta siya sa kusina upang kumuha ng tubig, ngunit muli siyang nainis. Nay, nasaan ba ang mga baso natin? Hindi ko makita. Sa huli, nahanap din ni Pinang ang mga kailangan ng kanyang ina. Ngunit sa halip na pag-aalala, inabot niya ang mga ito nang may pagdadabog at walang bakas ng malasakit sa kanyang mukha. Anak, Pinang, maraming salamat sa pagkuha mo ng kumot at tubig, mahina ngunit mapagmahal na wika ni Aling Maria. Masama ang pakiramdam ko at hindi ko kayang tumayo, ikaw muna ang magluto ng ating hapunan. Nagulat si Pinang at agad sumagot. Inay, hindi po ako marunong magluto, paano ko po iyan gagawin? Anak, kailangan mong matuto, mahinahon ngunit nang hihinang sagot ng ina. Kailangan nating kumain at hindi ko na talaga kayang kumilos. Kailangan ko munang magpahinga. Walang nagawa si Pinang. Mabigat ang loob, naglakad siya papunta sa kusina, nagdadabog habang iniisip ang kanyang gagawin. Pagdating niya roon, naghanap siya ng mga gamit, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Nasaan ba dito ang kaldero? Reklamo niya. Pati ang sandok hindi ko makita. At ang mga sangkap, nasaan ang mga ito? Habang nagrereklamo si Pinang, naririnig iyon ni Aling Maria mula sa kanyang higaan. Sa kabila ng kanyang panghihina, napapikit siya, punong-puno ng pagod at lungkot. Sa kanyang isipan, mahina niyang nasabi. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay na hindi mo makita. At dahil sa matinding pagod at sakit, tuluyan siyang nakatulog. Pagkagising ni Aling Maria, agad niyang hinanap si Pinang. Anak! Pinang! Nasaan ka? Tawag niya. Kahit nang hihina pa, pilit siyang tumayo at naghanap sa loob ng bahay, sa kusina at maging sa kanilang munting bakuran. Ngunit saan man siya tumingin, wala si Pinang. Unti-unting kinabahan si Aling Maria. Napaupo siya at biglang bumalik sa kanyang isipan ang kanyang nasabi noong nakaraang gabi. Sana'y magkaroon ka ng maraming matad. Nanlumo siya. Napahagulgol si Aling Maria sa sobrang pagsisisi. Anak, patawarin mo ako, umiiyak niyang sambit. Hindi ko sinasadya ang aking nasabi. Lumipas ang mga araw, naging linggo at naging buwan. Hinahanap niya si Pinang sa buong baryo, nagtatanong sa bawat makasalubong, ngunit walang sinuman ang nakakita sa kanyang anak. Araw at gabi, si Aling Maria ay nababalot ng lungkot at pagsisisi. Madalas siyang napapaupo sa isang sulok, tahimik na umiiyak, umaasang balang araw ay muli niyang makikita ang kanyang anak. Sinubukan ni Aling Maria na magpatuloy sa kanyang buhay, kahit araw-araw niyang namimiss ang kanyang anak. Pilit siyang bumabangon at ipinagpapatuloy ang kanyang mga gawain, kahit mabigat pa rin ang kanyang puso. Isang araw, habang siya ay nagtatrabaho sa kanilang munting taniman, may napansin siyang kakaiba. May isang halamang bigla na lamang tumubo, luntian, malago at tila kakaiba ang anyo. Napahinto si Aling Maria. Saan kaya nanggaling ito? Mahina niyang tanong sa sarili. Lumapit siya at pinitas ang bunga nito. Dahan-dahan niya itong dinala sa kanilang bahay at pinagmasdan ng mabuti. At doon may napansin siya. Ang prutas ay tila may maraming mata. Biglang nanlumo si Aling Maria. Pinang, nanginginig niyang bulong. Napaiyak siya at mahigpit na niyakap ang prutas. Anak ko, patawarin mo ako. Mula noon, tinawag niya ang prutas na pinya, bilang alaala sa kanyang anak na si Pinang. Simula noon, inalagaan ni Aling Maria ng buong puso ang prutas na tinawag niyang Pinang. Hindi lamang niya ito inalagaan para sa sarili, kundi ibinahagi rin niya sa kanyang mga kapitbahay, upang malasahan nila ang tamis at sarap ng pinya. Mula noon, ang pinya ay naging paboritong prutas ng kanilang baryo, paalala sa lahat ng kabutihan, pagmamahal ng magulang, at ang kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa mga magulang. Ito rin ay paalala na dapat nating ingatan ang ating mga salita at damdamin. Kapag puno tayo ng galit at sama ng loob, maaring ang mga sinasabi o iniisip natin ay magkatotoo.
Don't forget to like and subscribe. Kita-kits mga bata!